Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, grabe, nagpanik. Malaking gulo to. BP Sara lihim Marcos nilantad matapos impeach, rumesback. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, si Senator Bato at Attorney Harry Roque ay nagbigay po ng komento doon sa pagbibigay ng warrant of arrest ni General Torre dyan po sa KOJC. Mga kababayan, eto si Senator Bato. Dapat lisanin na ng kapulisan ang KOJC, sabi po ni compound, yan KOJC compound. Sabi po ni Senator Bato mga kababayan, hindi na makapasok ang gustong pumasok. Oo nga, sabi. Di ba, napapanood niyo po sa mga mainstream media. Hindi na makalabas ang gustong lumabas. May martial law na abay, martial na yan. Ako. Ngayon mga kababayan, kayong mga nasa Davao City, dyan sa KOJC, mga karibin natin, martial law na ba yan? Hindi na yan tama. Ano dapat ang tama, Senator Bato? Ang trabaho nila dyan, mag-serve ng warrant. Ngayong na-serve na nila ang warrant, wala na doon yung siniserve nila. Wala silang natagpuan. 2,000 PNP officers, mga kababayan, ni isang akusado, hindi po sila nakakita doon. Ang punto po nga, kaya nga po ang punto natin, ay okay pa ba? Okay pa ba yung yung intelligence community ng PNP, mga karibin natin? Kasi hindi naman po sila doon papasok kung wala po silang dahilan na nandun, di ba? Kung walang information na nandun nga talaga. Or kung kahit wala doon, alam na nilang wala doon, gusto lang talaga nilang maging magulo ang Davao, mga kababayan. Ito ang sabi ni Senator Bato. So, i-return nila yung warrant sa korte, ano pang next procedure na gusto nilang gawin? Basta lisanin nila yung lugar. Tama diba? Ano na nga yung mga member nila ng KOJC, diba? Bakit? Binayaran ba ni Torre ang lugar na yan? At siya ang nagmamay-ari? Hindi siguro tama yan. Yan mga karibin natin. Kasi private private place, no? Itong KOJC. Ito nga mga kababayan, no? Napaisip lang ako bigla kasi sa Maisog, 'di ba, dito sa Leyte, sa lugar ni Tamba, pumunta po sila dating Pangulong Duterte, 'di ba? Tapos linagyan po ng mga truck para hindi po makapag-organize ng Maisog rally. Walang nagawa po ang mga Maisog. Umalis sila kasi syempre, pinagbawalan eh. Dito naman kasi public place 'yun eh, no? Freedom Park, public, para sa publiko yon, mga kababayan. Ngayon naman po, itong private area na ito, itong private tawag dito, building o establishment, mga kababayan, mukhang gustong angkinin ni General Torre. Diba? So yan, anong masasabi nyo po dyan sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa? Lisanin na nila ang KOJC, mga kababayan, kasi tapos na sila mag-serve ng warrant. Nako. Ito naman po ang point mula po sa isang abogado. Tingnan po natin kung anong masasabi, kung tama ba itong ginagawa nila or hindi. Ito si Attorney Harry Roque. Arrest warrant is not a license for wide-scale invasion. Tama mga kababayan. Hindi po pwede yan. Hindi na mga
Hindi naman nabili yung ano yung lugar, nag-serve lang sila ng arrest warrant, di ba? Buti sana kung binili nila yung lugar, o sa kanila yon, whether they like it or not, magiging sa kanila yun kasi binili na nila Pero hindi bakit naman nila i-invade, di ba? And take over especially of religious property. Sa bagong Pilipinas, binabaliwala ang naang karapatang pantao. Nako, matindi rin po ang ano na, no? Ni, may nag-comment dito, ha? 6 people are already confirmed dead because of their atrocious raid on KOJC compound. Yan mga kabayan, no? 6. I'm not sure, pero isa lang naman ang ibinalita kanina ng mga mainstream media. No? Pero nung una, sabi 5. Tapos nung ibinalita na isa lang po ang i-confirm na nagurgor due to cardiac arrest mga kababayan. No? Pero dito may nag-comment, 6 na tao na raw ang nagugurgor mga kababayan. Hindi po ako sure pero isa lang po ang binalita ng mainstream media mga karibin natin. Kung ikaw ay isang membro ng KOJC or nandiyan ka sa Davao City, maaari mong makumpirma itong kung 6 ba, 5 or isa lang. Kasi kumakalat sa social media, no? Mayroong 5. Pero yung binabalita ng mainstream media ay isa lang po, due to cardiac arrest mga kababayan. So ito mga karibin natin, ano man pong inyong opinion dyan? Sinabi ni Attorney Harry Roque, comment na lang po, okay? At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. So hindi naman tayo magmulay sa politika Huwag lang maging bastos. Lantad po ang katraydoran ng mga Marcoses. Kasama na si Aimee. Magkaibigan tayo pero ang punto ni BP Sara, hindi nyo na, wala na, tapos na yung panggagamit ninyo. Nilantad po ang katraydoran at panggagamit ni Risa Hontiveros. Talagang warak na warak ang puso ni Mastimak. BP Sara, nilantad na po ang katraydoran ng mga Marcoses. Hindi pong isang tao, hindi po dalawa, lahat sila. Lantad. Nananalaytay dyan sa pamilya na yan, sa dugo ng pamilya na yan, yung katraydoran. Yan po, babae, magkapatid. Di nyo na mauto si Sara Duterte. Okay, pinag-uusapan ngayon. Yung katraydoran na ng mga Marcos. Ang tindi po nito, sabi ni BP Sara, hindi na po nangimi si BP Sara na sabihin niya to. Lumapit sa kanya ang mga Marcos. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao and Visayas. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity. Pinamukha sa inyo. No? Yung pakiusap ninyo, dati vague lang. Parang sinasabi lang, nakiusap. Okay, pati pagtakas ni Mayor nag-alis go, natabunan. Thank you very much, Amik, sa pa-triple, pa-quadruple, panlimang pagkakataon. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao at Visayas. Yan po ang sinabi sa kanya ng mga Marcos. Bakit siya pagbigyan lang ba mga Marcos? Hindi. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Diyan sa threat, alam nyo, sa totoo lang, yun yung kinatatakot natin, di ba? Subukan nyo, ganun yung mga pronouncement natin na nagmamatapang tayo. Subukan nyo na impeach si BP Sara. Hindi na kami mananahimik, etc. Dati ka namang hindi nananahimik. Dati ka namang hindi nananahimik. Badong, ano ba pagkakaiba ng pagtahimik mo? Siyempre, tapang-tapangan lang tayo nun para baka sakaling maawat sila. Pero alam nyo po, ang impeachment kay BP Sara, wala na Alam nyo, mas gusto nga namin impeach nyo sa BP Sara na rin. Alam nyo kung bakit? Kasi ma-expose kayo lalo katulad ng panawagan yung baka magulat kayo sa makakapag-all out na talaga si BP Sara ng atake na lang. Hindi na siya Vice President, atake na lang siya. Kung sino man ang ilagay niyong Vice President, yari. Lalo na kung si
Si Martin ang ilalagay nyo. Di ba? Okay. Ito po ang reaction ni BP Sara dito sa impeachment. Itutuloy natin, nauna lang natin sabihin. Ibig sabihin, yung mga Marcos, desidido na makabalik sa kapangyarihan. Marirealize nyo naman yan eh. Kasi 2016, dinikit na nila si BBM, dinikit na nila kay Pangulong Duterte. Parang ang buong akala mo na si BBM talaga ay Duterte. May mga nakasomblero pa na Duterte legacy. Halatang halata eh, no? Yung panggagamit nila pagdedikit. Katunayan lahat ng vlogger nila. Akala ko tayo, hindi naman kilala yung mga vlogger na yan. No? Hindi ko naman kilala yan lahat. Dito na kami nagkakakilan-kilalan. No? Okay. Akala ko nga, Duterte talaga sila. So talagang Duterte yung pinopromote ng pati ng mga vlogger niya. No? Kaya talagang wala pong mula 2016 dinikit talaga nila. Nasa forma sila na gagamitin nila si Pangulong Duterte para makabalik sa kapangyarihan. Kaya po doon no, yung panliligaw nila kay BP Sara. Yan ang hindi kayang itanggi ng mga, kasi kung itatanggi nyo na niligawan ng Marcos si BP Sara, hindi lang po kayo simpleng na manggagamit, sinungaling pa kayo. No, yung sinasabi nyo ngayon na si Marcos ang nagpanalo sa kanya. Ayan sinabi, hindi kami mananalo sa Visayas at Mindanao kung hindi mo kami tutulungan. Sa usapin ng impeachment, yan yung pinalalabas nyo, no? Dati natatakot tayo baka impeach. Ngayon wala na rin tayong takot kahit po impeach na, no? Ito po, sabi ni BP Sara, kapag paalisin nila ako dito o impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman ginustong tumakbo presidente. Hindi ko naman ginustong tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangang nagkaroon din siya ng ng afterthought nung katatanggi niya at kaliligaw ng mga to. Sabi sa inyo hindi po pwedeng umayon si BP Sara na ganito ang usapan. Ganito kasi pinalalabas ng mga BBM vloggers unity, nanalo na sila. Di kanya-kanya na. Tamo, ugali. Hindi po ganun. Tinitiyak ko na may pinangako kay BP Sara. Mapapaano mo yan na ganito? Takbo ka sa amin. Unit team tayo. Kahit mas malakas ka kung tatakbo kang presidente, mag-vice president ka na lang. Para pag nanalo na tayo, tatanggalin, ka na namin, tatablahin ka na namin. Hindi po ganun yun. Meron po silang pinag-usapan nun. Ito na po, nilalantad na po ni BP Sara. Ang pinag-usapan po nila, yung kanila pong commitment, unity and continuity. Dahil marami pong mga big ticket project si Pangulong Duterte sa Mindanao, Visayas at Luzon. Yun yung pagkakaano niya kasi marami sa Mindanao Baka mabitin, no? Yun po ang dahilan ng pag-unity. Yung panawagan na unity and continuity. Tuloy natin. I-continue natin ang pagbabasa. At naisip ko at that time, if I am Vice President, naging practical siya matututukan ko yung mga proyekto na iyon na wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na silang lahat. Wala na po yung continuity na big project na gusto niyang tutukan, lalo na sa Mindanao, Visayas at Luzon. Kasi unappropriated. Ibig ba sabihin, tayo ba yung magbabudget doon? Hindi po. Kahit po yan ay foreign base, ayon sa paliwanag ni Senator Amy, kahit foreign base yan, kinakailangan mong budgetan yung mga hindi babudgetan ng foreign funder. Tulad ng, yun nga, yung right of way. Hindi naman kasama sa yan Hindi po kasama yung mga right of way sa gagastosin Ang kanila, yung kontrata nila, magtatayo sila ng Mindanao Railway. Yun na lang Mindanao Railways Pinahinto nila yan. Lahat. Ang laki sanang development nun. No, Mindanao Railways, wala na po. Buong Mindanao magkakaroon na ng railways, wala na. No? Ganyan po sila ganyan po trinidor ng na to. Ngayon, sa revelasyon po na ganyan, maunawaan na ng mamamayang Pilipino bakit lahat ngayon ng Congress, hindi lang po to simpleng hindi na po to simpleng kasi nga sisiraan lang yung mga Duterte, hindi po. Ito po bahagi ng pagtatraidor sa mga Duterte. Tanggalan na sila at manatili sa power to.
no? Kaya kita nyo, ano ba pinag-usapan nyo tungkol sa paano mapapababa ang bilihin? Sino ang diniin ninyo diyan sa pagbaha sa Maynila, gayong may 1.5 billion a day na budget na merong 5,500 flood control project? Wala silang dinidiin. Lahat ng investigasyon, lalo na sa HOR, nakasentro patungo sa Duterte. So yan mga kababayan, halatang halata po no, yung kanilang mga ginagawa. Ito rin mga mainstream media mga karibin natin, napaka-ano ngayon no, napaka-unjust po nila. Pagdating po sa mga Duterte, kahit chismis pa lang, balita na agad. Pero dito pagdating sa administrasyong ito, kahit kitang-kita na po nila yung kamalian. Like for example, dyan sa 5,500 flood control project, mga kabayan, di ba? Bigla lang nawala eh. Isang araw lang na balita, hindi na hinanap yung mga root cause, no? Ng kung bakit nagkaganon. Ibinalita naman ng sa SONA, di ba? Oh, itong mga mainstream media natin ngayon, mga kabayan, mukhang may problema din, ha? Malaki po ang problema dito. Ewan ko lang pag nakabalik po ang mga Duterte sa posisyon, di ba? Baka sabihin nyo naman, wala nang freedom of the press, no? Freedom of expression. Ngayon nga, mga karibin natin, hindi natin Actually, di ba, marami na pong nagbabalita na mga sa social media, no? About nang nangyari sa KOJC. Pero nung in-scroll ko po, ko yung page ng ABS-CBN. Isang post lang ang nakita ko. Ano pa? 5 hours ago na yata yun. Wala po silang ina-update, di ba? Hindi katulad ng ibang ibang news, di ba? Inaano talaga nila ina-update nila yung tao kung ano nangyayari, no? Pero dito isa lang, wala na. Well, yung mga kababayan, halata naman po yung kanilang ginagawa, no? Wala tayong magagawa dyan. Sila po ang nagmamayari. Negosyo po nila ang pagbabalita. Pero sa atin, hindi po negosyo ang pagbabalita. Hindi naman rin tayo nagbabalita. Tayo ay nagko-komento lang. O yan, mga kababayan. Kasi hindi naman tayo mainstream media. Nasa social media lang po tayo. Kaya, yan. Depende na lang po yan sa inyo kung maniniwala kayo sa mainstream media, no? Kung ano mang sabihin nila, paniwalaan po natin kasi regulated po sila. Yun ang sinasabi, di ba? Tayo mga vloggers, hindi naman tayo unregulated tayo. Sila regulated, kaya dapat po talaga paniwalaan natin sila kahit anong sabihin nila. Kahit niloloko na po tayo, okay lang yun kasi regulated naman sila. Walang nga. Wala na yung mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon patungkol po sa video nito. Right? Maraming salamat po.